Pinasasauli ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte ang milyon-milyong pisong confidential funds. Tingin ng ilang kongresista mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, maaari mo bang idetalye itong desisyon ng COA? Yes, Jiggy, pinagtibay nga ng Commission on Audit and Bank na may irregularidad dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Sa inilabas nga po nitong desisyon sa apila ng OVP sa Notice of Disallowance, pinasasaoli po sa OVP yung 73.2 million pesos na confidential funds. Bukod nga kay VP Sara, pinangalanan ding responsable ng COA sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng OVP. Jiggy. At Marian, anong naging basihan dito ng COA? Yes, Jiggy, himayin nga natin base po dito sa 22 pahinang desisyon ng Unbank, ay bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite yung mga kailangang justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw silang naipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Lumalabas na 69.7 million pesos yung ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati po sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila yung kampo ng bise na meron namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad yung mga aktibidad ng walang sagabal. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Wala po kasing inilatag yung kampo ng bise na detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay na tagumpay ang ginawang information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi ito maituturing na confidential in nature. Dinisalaw din, Jiggy, ng COA yung mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga po ng 3.5 million pesos. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite yung OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Jiggy. Paano ito makakapekto sa impeachment proceedings, itong desisyon ng COA? Jiggy, para po kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, malinaw na ebidensya itong Notice of Disallowance sa maling paggamit ng OVP ng confidential funds. Naniniwala rin po itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua na kahit pa hindi isama yung testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw yung impeachment complaints laban sa bise base lamang sa desisyon ng COA. Gayon din po doon sa mga findings ng NBI na wala nga po yung pagkakapareho yung lagda doon sa acknowledgement receipts. Gayon din doon sa mga findings ng PSA na wala nga pong records, itong mga nakatanggap ng confidential funds. Narito po yung kanilang pahayag. I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. So kung determination of probable cause lang ang pag-uusapan, matimbang. Kung kahapon magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. At normally, Marian, ay pwedeng iapila o di kaya ay magsumite ng karagdagang mga dokumento sa COA kung kailangang i-justify, kumbaga. Pero sa case ni VP Sara, paano mangyayari dito? Jiggy, final na yung pinag-uusapan natin, final na po itong inisyong desisyon ng COA sa kanilang Notice of Disallowance. Pinagtibay, kumbaga, ng COA itong inisyo nila. Ibig sabihin po, yung may irregularidad nga at hindi po talaga naipaliwanag, naisumite ng OVP yung kailangang mga dokumento para po patunayan na tama yung pinagamitan ng pondo. Kumbaga, Jiggy, ang sinasabi ng COA, hindi na po masasabi o madedefend ni VP Sara na pending pa itong kanilang kung tama ba o hindi yung pinagamitan ng confidential funds before the COA. At ito nga, Jiggy, kahit isaoli pa ni VP Sara yung pera,
hindi po nangangahulugang absuelto siya, no? Hindi naman daw kasi ito mabubura yung findings ng COA na may irregularidad nga dito sa paggastos ng pondo. At sinusubukan pa rin natin kunin yung reaksyon ng kampo ni VP Sara tungkol nga po doon sa desisyon ng COA. Aantabayanan din natin kung dadalo siya sa susunod na impeachment hearing sa April 22 kung saan tatalakay ng komite ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Yan po muna yung latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.